Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ng Tuesday. Kamusta na po kayo? Ako talaga naman sana'y okay na okay kayo kahit po mainit ang panahon. Mainit din po ang ating talakayan. Ano ha? Masayang Tuesday, Kuya Benny. Masayang Tuesday po sa ating mga tagapanood at naway lagi pong masagana ang ating mamamayan kahit na ganito ang dinaranas natin. Yan. Ano ha? Ay, nako. Pero meron namang pampalubag loob. Meron. Ano ha? Maganda-ganda ngayon. Pero sabi ko nga, kahit bumaba, mataas pa rin. Pero ang balita ngayon is malakihang price rollback. 25. Hindi, kung malakihang price rollback ang tawag, ano naman tawag noon nung pataas? Dambuhalang. Mega malaki. Mega hike. Mega hike. Mega price hike sila doon. Ngayon, malakihang bawas presyo ng petrolyo. Gaya po ng aming binanggit sa inyo kahapon at ngayon na nga po, ramdam na natin yung halos 25 pesos. Pero sa iba daw, gas station ay talagang umabot ng ng 25 pataas. 24.94. Yan. Diba? Yung diesel. Sa gasolina is 3.41 per liter. Yan. At sa kerosene ay 2 piso per litro. Yan. Sa LPG naman, bumaba ng 3.36 peso per liter. Bumaba rin ba sa LPG? Yes. So Kaya, kung 11 kilogram yan, so mga 33 pesos. yes. Sa menos. katumbas nito ng 33 pesos sa 11 kilos ng LPG. Importante ito, ha? Siya magagalit dito yung ating mga butihing may bahay. May-ari ng kantina. Doon bumibili ng pagkain yung mga nagtatrabaho sa mga pabrika. Di ba? Yes. Akala na medyo mali. Pero malaki po epekto niyang LPG. Malaking epekto nito. Sa bahay lang namin, lagi may tangol ng misis ko pagka yan ang nawawala. Di ba rin niya ikaw ang mawala? Wag lang yung LPG. Ano ba mas mahalaga? Sabi niya, hindi, mas mahal ng LPG kaysa sa iyo Yun na. Pagka nawalaan niya LPG, delikado ka. Kaya, yun ang problema ng bawat pamilya. Sana ang trend magtuloy-tuloy pa. Magtuloy-tuloy pa at manumbalik nawa. Di ba? Manumbalik nawa yung dating presyo. Di ba? Yun na nga. Pero sa nangyayari, sa Strait of Hormuz, nako, yun ang problema. Mukhang urong-sulong ang nangyayari, no? Pero duda ako sa nangyayaring urong-sulong na ito. Kuya Jen. Duda ka sa in what way, Kuya Benny? Duda ako na meron lang pinaglalaroan yung mga tao sa Amerika, kaya ganyan ang ginagawa talaga. Ito kasi masyadong malalim, no? Dahil yung usaping stock exchange, yung usaping taas at baba ng presyo ng langis, lahat yan, epekto yan nung ginagawa nila doon. Hindi na ito yung giyera hindi na ito yung away. Ito'y usaping pananalapi na. Yun ang nakikita ko na rito. Dahil nga naman, kita mo urong-sulong para bang walang direksyon. Yun na nga. Talagang binubulabog ng husto, binubulabog ng husto. Mukhang may binubulabog na hindi natin nakikita. So may target lang kaya ito? Hindi, ang problema, sa lahat pero may nararamdaman tayo. Ayun lang. Tayo ang... teka lang, meron nung hinahanap. Ano ba yun to? Update tayo doon sa Strait of Hormuz. Nakita mo ba? Nasaan? Ano ba ang nangyari sa Strait of Hormuz? Ang latest daw po sa Strait of Hormuz, mga kababayan, ito kasi dapat ay nakikita natin palagi, naku, ito na nga, lumalala daw po ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran habang papalapit po ang pagkatapos ng tigil putukan. Ito na ba ang latest? Kasi kayo nang bago ko pa binabasa itong balitang ito, baka naman kako meron ng development hanggang sa mga oras na ito. Kasi po, nagkaroon ng world war. Kuya Benny. Yes. World war, ang nangyari. Pero yung word na salitaan. Salitaan, hindi world. Hindi po. Walang L. Hindi po pandaigdigang digmaan ito. Hindi pangsalita ang digmaan. Yan. Una, binanatan po ng Iran ng Amerika dahil sa paglabag umano sa ceasefire. Yun ang tigil putukan. Habang
nagbabanta naman itong si US President Donald Trump na, tako, malakas na pag-ataking militar kapag walang naging kasunduan. Di ba? Ayon po sa mga eksperto, malabo daw po magkaroon ng agarang pangmatagalang kasunduan at posible extension lamang ng tigil putukan ang pinaka-realistikong resulta. Oho. Isa daw po, tuloy ko lang Kuya Benny ha, isa daw po sa pinakamalaking issue ang nuclear program ng Iran Yun. at ang pagkontrol sa Strait of Hormuz na mahalaga sa global supply ng langis. Nananatili pong mataas ang panganib ng paglala ng labanan at maaari daw pong magdulot ng pagtaas ng presyo na naman. Tataas na naman din. Ang trend pababa na eh. Di ba? So ano? Hindi. Dito na lang, tignan mo na lang rito, Hindi ba naman unfair para sa buong mundo na ang Amerika lamang ang mayroong nuclear arms? O nga, tapos yung iba magde-develop. O tapos, yung iba Babakbakan nila. magde-develop, nagagamitin sa kanilang pag-unlad, bawal at sasabing gagamitin lang sa pag-aarmas. Yung kanilang nuclear development, hindi pwede yan. Kami lang dapat. Kami lang dapat. Dahil kami ang pinakaparehas na tao sa balat ng lupa. Parang ganun yung dating, di ba? Sila ata ang pulis daw ng buong mundo. Buong mundo. Yan. Pero ang nangyayari, kailan ka nakakita ng pulis na unang namamaril? Di ba? Unang namumutok. Di ba? Daming nare-record dyan, ha? May mga ganyan pangyayari. Oo, etong ceasefire na to, sinasabi nga naman ng Iran, usapan ceasefire, ba't inupakan nyo yung cargo ship yata, yung Ayun na nga. inupakan Wala dito diba? eh. Oo, pero wala rito. Kinubkob nila yung cargo ship ng Iran eh. Oo. Di ba? Oo, which is hindi parte ng hindi ganoon ang ceasefire, di ba? At malinaw na violation ito nung usapin. Yun ang binabanggit ng Iran. Sabi niya, mag-usap tayo, magkasundo tayo. Pero kinubkob niya yung aming barko eh. Barko. At cargo ship to, Cargo hindi ship, to yes. military ship. Oo. At ang kapansin-pansin dito, very simple. Nung hinarang ng mga Iranian yung Strait of Hormuz, na naging apektado ang buong mundo, abay talaga nagulantang ang Amerika. Dahil sila na yung sinisisi. Pero nung natutunan nila na pwede rin pala na hindi lang yung cargo ship ng buong mundo na mga kakampi natin ang haharangin, ang gawin natin, harangin din natin sila. Pag nakalagpas naman ng konti, Yan. pwede palang gawin. Kahit na may ceasefire ngayon, ginagawa nila yan. Well, again, doon sa mga nakakaunawa, no? Lalo na sa ating mga kapatid dyan sa Amerika na nakaiintindi naman sa mga lengguwaheng sinasabi namin dito, abay siguro may pagbulungan nyo na riyan nang makarating sa inyong pamahalaan na ramdam ng buong mundo yung gutom na pinagagawa ng inyong Pangulo. Di ba? Well, dito naman siguro napakaliit na boses ng saganang mamamayan, no? Tama. Pero sa maliliit na boses sa buong mundo, naway lumakas naman sa tenga ng pandinig ng inyong Pangulo itong panawagan ng Pilipinas. Pero sabi kasi ni President Trump, mayroon din daw mga grupong sumusuporta sa kanya eh. Sabi ni Pero President Trump. sa ating nakikita, wala. Well, yun lang nga. Ewan ko lang yung mga... Grupo doon sa kanyang partido. Sa Partido, mga, oo. yung mga nakikinabang. Pero yung mga bansa. Kasi makikita mo naman dito kung talagang may suporta sa iyo. Unang-una na yung mga NATO member countries. Di dapat nasa tabi mo. Ayan. Di ba? Kaso ayaw eh. Ayaw eh. Ayaw nung NATO. Oo, kulang na lang alam mo na, yung lapastanganin siya sa salita, di ba? Pero ang nanlalapastangan pa si Trump. Yun na nga. Di ba? Inaaway niya. yung Nagalit kanyang- pa nga ano na kung sabi niya, kung hindi niyo ako susuportahan dyan, babawi, hindi na ako magbibigay ng donasyon sa inyo. $1 trillion na naningil pa eh. Nanumbat pa nung Oo, di ba? nanumbat pa. Pero sa atin sa Pilipinas, ang laki ng ibinigay Ang laki ng binigay. Binigay ng mga second hand na mga gamit, second hand na mga sasakyan,
Puro mga gamit pa yata no World War II yung binibigay sa atin. Meron daw, di ba meron tayong balikatan exercise ngayon? Kasama ata ang US, ano? Eh, di ko lang alam kung lahat ng ginamit ata doon, iiwanan na sa atin Hindi naman ba? O, ewan ko lang. Di second hand din. Gamit na rin. Di, para doon na-testing na natin kung gumagana o Na-testing hindi. na kung gumagana o hindi. Pero yung mga yun, hindi naman mga bago yung mga gamit na dala rin nila. Yes. Alam naman natin yun. Di ba? Well, yan po ang sinasabi ngayon. Ano? So, naghahanap ako dito sa walang latest Nakalagay ito as of April 21 lang. Strait of Hormuz experiencing extreme instability and functional closure. Pero hanggang ngayon, Kuya Benny, ako'y hindi ka pa rin maubos maisip. Di ba, sabi nila, yung Strait of Hormuz, 20% ng dumadaan dyan, yung mga kalakal. 20% Pero bakit yung 20% nga nakukubkob yung 80%? Di ba? Bakit siya nangingibabaw do sa 80%? Di ba dapat yung, kung 20% yang, hindi ka naman dapat siguro sobra-sobra ang epekto naman. Ba't kaya yung 20% parang higit pa do sa 80% ang alam naman natin, lumulusot sa bawat sitwasyon sa ating buhay, merong advantage yan at may disadvantage. Okay? So sa madaling salita, kahit na negatibo ang epekto nito sa buong mundo, positibo naman yan doon naman sa gustong manamantala. Kaya ginagamit yung sitwasyon na yan para talagang umangat ng umangat yung presyo ng langis. Diba? Pag angat ng presyo, di may makikinabang. Yun. Kaya yun yung mga bagay na sinasabi natin kanina na hindi natin nakikita pero nararamdaman. Yun. Diba? Masakit sa'yo sa ulo. Gaya na sinabi mo. Ang presyo ngayon ng langis bumababa. Tama naman. Bumababa ang presyo ng langis. O ngayon, sabi ni Trump, uy, naku, bumababa yung presyo ng langis, tatamaan yung mga kaibigan natin. Sige nga, kubkubin natin yung isa nang tumaas uli. Guluhin natin. So, hindi mo masabi, yan po ay sa nakikita po nating nangyayari. Pero hindi po natin masabi kung totoo na ganyan nga yung sitwasyon. Pero mas malamang totoo dahil yan po ang nangyayari. Bakit mo kukubkubin? Anong meron? May ceasefire. Tsaka gustuhan mo lang na na talagang kumbaga makalamang Yun ang tingin ng marami ngayon dito. Ang tingin ng karamihan ngayon hanap buhay talaga. Ano ba to? Hanap buhay ang pinag-uusapan. Trade war ba ang Trade war to. Trade war ba ito? Yun nga lang, napaka dugong trade war yung nangyayari. 'Di ba? Sa dami ng mga sibilyan na naapektuhan, wag mo na sabihin yung direktang naapektuhan ng mga bomba na yan, ng mga missile na yan. Yun na lang naapektuhan sa gutom. Na hindi makakain ngayon dahil sa mga sitwasyon na yan. Talaga nga namang napakarami noon. Di ba? Ay, nako, sa bansa lang natin. Well, ang tanong kasi doon, sabi ng Iran, wala mo kami pakialam sa'yo. Sabi ng US, siguro, wala din kami pakialam sa inyo. Kanya-kanyang diskarta yun, hindi kayo ganun na lang. Kung maghirap kayo dyan, maliit na bansa naman ng Pilipinas. Di ba? Tama. Ang buong mundo naman higit na sa amin ang punta pa rin. Di sa bandang huli nito, pakinabang pa rin para sa kanila. Di ba? Ganun talaga ang gusto nilang mangyari. Yung pakinabang para sa kanila. Ang masakit dito, iilan lang silang nakikinabang at ilang milyong katao ang naapektuhan. Di ba? Yung makikita mong kumikita, iilan lang. Yung makikita mo na nagugutom, talaga nga namang milyon. Milyon. Yun lang ating OFWs di ba? Yung tension na nangyayari po ngayon sa Gulpo, yun ang pangunahing epekto sa kanila. Yes. Yun lang hong alalahanin nila, di ba? Yun bang uuwi ba ako sa Pilipinas o hindi? Pag umuwi ako sa Pilipinas, baka wala naman akong hanap buhay. Di bali na. Isapalaran ko na buhay ko rito. Sabi naman, at mamatay man ako sa gyera, wag lang sa gutom. Yun ang nasa isipan na nila ngayon. Sabi nila dyan, Kuya Benny, at least ito, insured ako. Pag may namatay ako dito, baka mayroon pang mapapadalang tulong sa pamilya ko. Di ba? Yun ang masakit na katotohanan. Yung makikipagsapalaran kayong buhay mo, dahil sa hindi sa kaginhawahan,
Kundi dahil sa bandang huli, baka kung ano man ang mangyari sa akin dito, pamilya ko pa rin na makikinabang. Yes. Nako. Sige po. Wala naman daw hirap. update, no? Oo. Baka ano lang, hindi lang nakuha ng ating mga kasama. Pero, well, yun naman daw po, ano? Antabay tayo. Pero very fragile kasi yung situation eh. Talagang yung every minute counts eh. Talagang makikita mo, may pagbabago ng mga sitwasyon ngayon. Pagkarating sa usapin dito sa Iran war na ito. Oo. So ano ibig sabihin nito? Ano bang indikasyon nito? Kung tatayahin natin, papalo ba ulit next week? Kasi ang trend na 20-20 na, di ba? Nung nakaraan, 23, 25. Hindi, ano yan eh. Sa nakikita natin dito, in the present situation, mukhang minamanipula lang yung presyo ng langis eh. Ayun na nga. Diba? At ano yung rason mo para kubkubin mo yung barko? Oho. Di ba? Eh di meron kang gustong ipahayag sa buong mundo. Di ba? Na, oops, hindi pa tapusin laban. Hindi, pero again, kung yun ang magiging kakapitan nating impormasyon, Kuya Benny, baka naman pwede tayo humanap ng alternatibo. Di ba? Wag na Strait of Hormuz siguro daanan natin. Kumamit na tayo ng iba. Yung binabanggit nga, ako lagi ko inisip yung binabanggit ni Senador Marcoleta, ba't kasi Strait of Hormuz tayo ng Strait of Hormuz? Eh samantalang meron naman dyan sa Malaysia at saka meron sa Singapore. Yes. Bakit pa ayaw niyong kumuha? Sabi ng Big Three ata, ayaw namin dyan. Hindi yan ang linya namin eh. Hindi, kontrolado din kasi yung Big Three ng international eh. Oo nga, multinational nga pala yan, ano? So, siyempre, may dikta din ng kanilang mga boss yan pala, no? yes, meron din. Kaya siguro naman eh, makapag-isip-isip. Alam mo yung mga ano yan, yung mga white stations kung tawagin. ganon? Yung mga white stations ang merong pagkakataon. Para maghanap-hanap na ng mga ibang mga supplier yung mga yan. Di ba? Siguro, tama. Yung mga small players, ano? Siguro humanap na kayo kasi dito sa atin, ang mga small players, bumibili lang din sa mga Big Three. Yes, Di ba? doon lang din bumibili. Ngayon, pero kung magkataon na magkaisa yung mga yan, abay. Ayan. Bumorder na kayo. Tsaka kulang din yung ating mga yung mga dipo natin. Ayun na nga. Kasi Kulang. dito daw sa atin, kapag pinuno mo yung dipo, gas, crudo, kerosene, pinakamatagal daw talaga sa kanila 60 days eh. Di ba? Ganun lang. 60 days. Punong-puno na yon. Pagka sumobra ka doon, wala ka ng ano. Lalagay mo na sa bote yun. sa bote, Kuya Benny. Baka ilako mo na sa tricycle yun pagka sumobra. Kasi wala tayong paglalagyan eh. Sa ngayon nga raw, sabi ng Secretary Sharon Garin, di ba, puno ang mga refinery natin. Pati stations natin, meron din eh. Ano ha? Pero sabi ng mga station, hindi ako bibili. Yung mga naka-franchise, meron akong kausap kayo na naka-franchise ako, Kuya Benny. Sabi niya, Jen, alam mo ba, ang bili ko ng huling sa crudo, 117. Paano ko ibenta ko 100? Sabihin, lugi ako agad ng 17 pesos per 70 liter. pesos, yes. Ganun Diba? mangyari. Anong gagawin ko? Pupukpuk ko ba sa ulo ko itong botelya o hindi? Di ba? Imumumog ko na lang ba to? Sabi niya, paano ang mangyari sa akin? Nabili ko 170 kasi maliit lang sila eh. Siguro may mga 3-4 na gas station lang sila. Nabili nila 117 pesos per liter. Kasi noong nakaraan, binenta nila, di ba? 140, bumaba. May natira pa sila sa mga station nila. Di lugi ka kagad. Sabi mo na 100, sarado. Hindi, 17 alam mo, pesos agad na mawala sa'yo. negosyo yan eh. Oho. Natural lang na nakapag-stock ka nung kamurahan. Oo. No? Namuhunan ka ng 60 pesos nung kamurahan, biglang tumaas ng 100. Oo. Di ba? Kumita kang 40. Kumita ka ng 40. Oo. Ngayon, mula 150, no? Naging 150. naging 90 na lang. 98 na lang ata Wala, ngayon. nasa 100 pa rin may git. 100, no? More or less. Depende sa station. Oo. Ganun, halos balasak din, di ba? Oho. At syempre, kung ikaw naman ay malakas ang loob mo, at alam mong sisirit pa yan hanggang 200, Oho. talaga dadamihan mo stock mo. Yun na nga. O dinamihan mo stock mo, sumugal ka, Oho. nanalo ka, kumita ka. Kaya ang sabi nila ngayon, sabi niya Jen, yung nabili ko 117, sinara ko muna yung gas station ko. Ay kung pumalo ulit ito ng 120, benta ko na lahat ito. At least hindi naman niya ako nalugi ng 17 pesos. Di ba? Kung baka break even man lang ako,
Pero ewan ko lang, ha? Hindi ganun eh. Hindi ganun ang sistema eh. Ang ganun ba? sistema, ang Oh. pinaka-safe dyan, doon po sa aming mga may-ari ng mga gasoline station, no po, hindi naman namin na specialty yan. Pero yung expertise po, nasa inyo. Pero sa amin, ang nakikita namin, kailangan is yung calculated, yung inyong purchase. Calculated, Diba? oo nga. Oo. Calculated. So, in 2 days, Oo. yung purchase nyo, talagang handang kumita o handang malugi. Oho. Di ba? Ngayon, kung kayo naman ay may sobra kayo, didamihan nyo yung stock nyo dahil baka nga namang magkaubusan. Kaya naman tumataas yan eh. Dahil sa, yung demand, di ba? Yes, Yung sa, demand. Tama. Sa laki ng demand, hindi natin kaya supplyan at balamang na magkulang tayo kung matuloy ang digmaan dyan muli. Oho. Yun naman yun eh. Pero, para safe ka, especially doon po sa limitado lang ang inyong pananalapi, pang negosyo, Ayun. syempre, pandalawang araw lang ang stock mo. Order ka na uli, pagka Pa-deliver ka paubos na lang. na, order ka na. Yung eksakto lang na kumita ka man, kikita ka ng konti, malugi ka, malulugi ka rin ng konti. Yan. Sana Diba? nga ganun. Pero ang ginawa daw ata nila, punuin yung tangke ng yung tangke ng gas. Dahil sa buong pag-aakala na mawawalan talaga ng langis at Magtitrend magkukulang. talaga. Yung pagiging greedy, o yung pagiging ganid natin, yun ang pinakamasamang salita. Diyan sa usaping negosyo, abay, hindi po tama. Kailangan din po maingat tayo. Doon naman po sa may sobra, abay, hindi naman ho namin kayo awatin dahil nais nyong maging malaki ang inyong ganansya sakaling maka-jackpot. Yun yung tinatawag na jackpot eh. Yes. May jackpot sa ganyan eh. Mamaya pag-usapan natin yung mausapin jackpot. Yun na nga. Ha? Kasi yung speaking of jackpot, di ba? Sabi nga sa pagdinig ng Senado, nabili nyo binibenta nyo ng 55. Sabi mo na pinakamahal 60. Pumalo ng gusto. Binenta mo na 100, tama ko 40. Kaya sa computation nga rin, di ba? 3 billion a day. In 5 days, kumita sila ng 3 billion a day. Yes. Yun na talagang jackpot. Jackpot yun. Panalong-panalo yun. Pero may sugal naman sila ngayon pagpapawa. Yan, Kung bumili ka ng mahal, kung gayon yan, metric tons ang bilihan mo. Kaya ginagawa na nga na ng iba. Tama, kaya ako naniniwala, tama yung sinasabi doon sa napanood ko kahapon. Ang ginagawa, hindi sa ayaw nilang dumaan sa Strait Hormuz, kundi ang sabi ng mga boss nila, standby muna kayo. Bumababa ang presyo. Nabili natin ng mahal yan. Standby lang kayo dyan. Standby lang kayo. Huwag niyong ilulugi kumpanya. Pati Medyo yan. guguluhin namin ng konti. Pag gumulo, bago na kayo bumiyahe ulit dahil tataas yan. Yan. Pagka na-dispose na raw po lahat yan, dahil na yung mga tanker, doon sa mga bababa na tayo. Well, alam nyo, ito yung mga bagay na hindi masabi ng ordinaryong media. Dahil masasabi po natin, ito po deep analysis kung titignan mo talaga. No? Dahil kala natin na usaping away-away lang yan, gera-gera lang. Hindi po. Pananalapi pa rin yung usapin na yan. Maniobra pa rin yan para sa hanap buhay. No? Kaya huwag tayo masyado magpapaniwala. Meron pang mga nagsasamantala ngayon, Kuya Bene. Iwan ko lang, kung napapansin mo, biglang taas ang mga EV ngayon, electric vehicles. Oo. Palong-palo ngayon. Palong-palo ang presyo. Yung dating mga nagbibigay ng discount na 100,000, ginawa 50 na lang. Ganon? Ngayon, partida, pag-order mo, ang pila mo, pang 80 ka. Ganon sa dami ng bumibili sa dami ng EV? ng order ng EV ngayon. Wow! So, ibig sabihin, nagkakaubusan ng EV sa Pilipinas? Pero again, mukhang kailangan gumalaw na rin ang Department of Energy, kasama ang DENR. Ano ang mangyayari dyan sa mga EV na yan if in case na itapon na yung mga yan? Saan itatapon yan? Hazardous waste po yan. Bakit itatapon? Paano tatapon? Kapag sira na yung baterya. Disposable Hindi naman nagagawa yan eh. Disposable yan eh. So, papalitan yung... Ngayon, sakaling masira yung baterya ng kotse, at bibili ka ng bagong baterya, papalitan mo, mas mahal pa yung baterya doon sa kotse. Ayun na nga. Yan ang problema dyan. Kaya yan yung mga bagay na dapat pinag-aaralan. Pero balik muna tayo. Rewind. Ang una natin problemahin, bakit ang tagal mag-issue ng permit ng DOE pagkarating sa mga charging station? Hanggang ngayon ay walang linaw ang mga charging station. Napakalaking populasyon po ng ating mga buyer ng EV ay nakatira sa mga kondo na hindi makabitan ng charger.
So, kailangan... Bakit hindi ba palitan? Hindi ba kabitan? Di ba usually, plug Hindi. and play lang yan sa ano? Sa... O paano mo, saan mo isasaksak doon sa garahe mo? Kunwari, nasa basement ka. Alam nga naman, yung kwarto ay nasa 20th floor. 30th floor ka. Di kakablehan mo ng mahaba. Hindi naman sa 30th floor, kundi kakable ka roon sa main, doon sa metro mo. Isipin mo, napakaking trabaho, naka-expose. Hindi uubra yun. So, sa condominium, talagang kadalasan ay hindi na-approve yan. At walang charging station, no? Pupunta ka ng mall yan. Pupunta ka ng mall. Ngayon, pipila ka. Ayun. Ang pila dyan napakahaba. So, kung ikaw ay wala sasakyan at iisa yan, abay, hindi ka na magtatrabaho. Hassle din pa. Sabihin, kung wala ka palang charging station sa bahay, hassle din pala. Hassle din yan. Yes. Ayun. Kaya ngayon, tayo naman sa gobyerno, nakita natin na kailangan natin din ito, no? Oo nga, In fairness, kailangan natin ng EB. Dapat unahin na, yung Unahin polisiya. na, gawa na ng paraan. Bakit kasi iniipit? Huwag nating hayaang mag-isip ang ating sambayanan na merong pang dahilan. Kaya ayaw natin ilabas yung permits dyan sa Department of Energy. Anong permit yun? Hindi ko alam ito, Kuya Benny. Yung permit ng charging station, sila ang nagbibigay. Ako kuha pa ng permit sa DNR. Yes, Sa sa DOE, yes. Halimbawa, yung mall, Hindi, yung charging station na talaga, na... sa bahay, o yung... parang gas station, sila nagre-regulate eh. ganun It's a ba? part of their regulatory power eh, di ba? So, ngayon, ang atin, ako po'y isang ordinaryong mamamayan na hindi rin alam ang proseso niyan. Dapat naman siguro mag-encourage na kayo, maglabas na kayo ng mga anunsyo sa ating pong mga media na nagsasabi kung paano makapag-apply niyan dahil kailangan ng bayan ngayon yan. Ayun. Dahil sa taas ng ating krudo. Siguro kaysa yung ayuda, paghirapan nyo eh. Paghirapan niyan, tignan nyo, maraming giginhawa. Hindi ba pwede sa 7-Eleven yan? Di ba? Meron na nakatayo sa charging Hindi nga, alam station mo, nakalagay. ang nangyayari nga ngayon, no? Ang nangyayari ngayon, yung mga private companies, let's say, meron akong restaurant. Maganda yan, lagyan mo ng charging station dyan dahil nga naman, tambay mo na. tatangkilikin ka ng tao ron, tatambayan ka, kakainan ka ron. Yung mga ganun ba? Pero, again, di ba, mas magtitiwala tayo kung meron talagang mapupuntahan mong charging station at magbabayad ka na lang, magkaroon lang ng fast charging. Ayun. Di ba? Oo nga, no? Ganun, sa Amerika, Dapat ganun unahan. eh. Na halos isang buong, akala mo, charging station niya, isang buong gasoline station na eh. So yun ngayon dapat pala ang demand, ano? Yes, yun Kasi ang demand yun dapat ang trend ngayon eh. Yes. Tama. And at the same time, pag-usapan na rin yung disposal yan. Ano ang magiging programa? Kasi yung pangkariwang battery, alam ko meron isang kumpanya, yan ang kanilang proper disposal of batteries, di ba? So tama, dapat pala meron na rin tayong proper disposal. Unahan na natin ang ating mga laws and yung regulations. Paano i-dispose itong mga baterya na ito. ng electric vehicle? Pero Tama. remember until now yung mga kotse nating luma na mga digasolina, yung mga lumang kotse natin, walang malinaw na disposal hanggang ngayon sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko, nung nakaraan, may nakausap ako niya na kanilang yung corporate social responsibilities. Nangangarap sila ng baterya ng cellphone, meron silang proper disposal. Yun ang kanilang CRS. Yes, yun ang dapat gawin nila, yung tinatawag natin na proper disposal niyan na magkaroon ng treatment facility para dyan. No? But basically, alam natin, may bayad dyan. Medyo mahal din. No? Pero kung ito ay tututukan ng taong bayan at magiging yung makaugalian, bababa at bababa ang presyo niyan dahil masusustain na eh. Di ba? Mapagtutulong-tulungan na kung ano ang mangyayari dyan. Kasi tsak yan, mga makalipas ng 5-10 taon, yan ang problema natin. Yan ang problema natin. At saka yung nga sabi, yung solar panel lang eh. Di ba? Hanggang ngayon, yung panel, walang proper, paano didispose yung... Saan mo rin itatapon saan mo yan? tatapon yung solar panel, no? Ito na lang ang mga bumbilya natin eh. Hanggang ngayon eh. Wala pa rin malinaw. Although meron tayong mga treatment facility na pwedeng bayaran para i-pick up yan, itapon. Pero hindi nakakaugalian.
Yun. Ang dami niyan, ha? Kasi hindi nga, wala namang campaign eh. Parang walang campaign. Pati yung disposal ng ating biodegradable, yung pinagkainan. Sa mga bahay-bahay. Sa mga bahay-bahay. Isang araw, ilaan natin yan, Kuya Benny. Yes, walang proper na disposal yan. So these are the things na talagang dapat isolve ng gobyerno. Dahil at the end of the day, sisingilin tayo ng kalikasan. Unahin na natin yung pulisiya. Yes. Para bago dumating yung problema, may naka-establish na tayong problema. Yes. Sagot. Ay, nako. Anyway, magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na po tayo sa Always Panalo. Yan o, pure gold pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. Meron din pong Pure Gold mobile app para sa mga ayaw pong lumabas ng bahay. Pwede na po kayong mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Yan po, nakikita niyo po sa inyong television screen, social media, da-download niyo po yan. Yan. At mahigit 50 taon na nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ay binabati lamang po natin ng happy 4th birthday. Sabi ng ka Norbert de Rosario, ang kanyang kambal na apo, Celestine at Sebastian Subagan. Nandyan po sila ngayon sa Dasmariñas, Cavite. Thanks po. Ayun. Again Celestine at saka Sebastian Subagan, happy 4th birthday. At binabati ka ng inyong lolo, ka Norbert de Rosario. Yan. Batiin na rin natin yung ating mga tagapanood dyan sa Legazpi, sa Bicol. Si Lion Dante Baclao, kasama si Ate Sandy Baclao. Salamat po sa inyong panonood. At syempre ang ating suki, ang past district governor ng Lions Club na si Rosa Antillana, kasama ang kanyang buong pamilya. Yan. At shout out naman daw para kay June Coronel and Philip Graciano ng Hardy Boys. Ito'y pagbati na nagmula kay Jeff Segovia. Yan talaga. Siyempre, mga taga Lions Club, Yes. Full support sa ating palatuntunan. Salamat po. Happy 93rd anniversary sa lokal ng Pulong Munti, Santa Rosa, Nueva Ecija. Congratulations po. Happy 93rd anniversary po sa inyong lahat dyan. Yan. Meron tayong makakapanayam, maya ng content. Kasi kahapon ay na-discuss natin yung air quality sa Metro Manila, Kuya Benny. Mukhang umaabot na rin ng Bulacan. Yung pinsalang nangyayari dyan po sa Nabotas landfill. Oo, yung actually natigil na yan eh. Ganun ba? Oo, natigil niya Nabotas landfill niya. Ngayon, pero hindi nata nag-ooperate yan, Hindi na nag-ooperate hindi na tinatapunan yan. Yes, so, panahon pa ni Pangulong Digong ba yan, hinto na? O ngayong administrasyon ito? Well, ang alam ko sa ngayong administrasyon ito lang. Okay, nung natigil yan. Ayun. Pero umuusok pa rin daw kasi. Oo. Siyempre, kailangan malaman natin kung ano ang nangyayari dyan. And of course, malaman din natin kung paano natin maililigtas naman sa tiyak na kapahamakan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng usok na yan. Totoo. Alam mo, mas grabe ang usok kaysa sa apoy. Ang usok diretso sa baga. Nilalanghap mo kasi. Ang apoy pwede mo takbuhan eh. Pwede mo pagtaguan eh. Pero yung usok, talaga malalanghap mo. Kung kaya't ingat sa ating mga, ayun, grabe naman yung nangyayari dyan. Yan ba, umuusok pa yun. Kita mo nga, mukhang galing doon sa ilalim ng ng basura talaga. Kasi nagpo-produce ng methane yan eh. Yun na nga. Yung ilalim yan. Kaya ganyan ang nangyari. Kaya kung patay, tapos maya kunti, ang apoy yan, nagbabaga sa ilalim, sandali lang, babalik na naman yan. Babalik na naman yan, yes. Di imaginein mo ngayon, umaakyat sa himpapawid yung usok na yan, Kuya Benny.
Yan po. And would you imagine kung ilang hektarya yung lupang yan? Oho. Grabe ang laki. Di ba pwedeng panagutin yung ano yan? Yung dating may-ari na. Sabihin siyempre, environmental ano yan, di ba? Well, dapat naman talaga Wala silang pondo pa dyan? meron siyang tinatawag na rehab eh. Oo, di ba tama? Oo. Oo, kailangan i-rehab niya yan eh. So, malaman din natin anong sitwasyon yan. Oho. Di ba? Ayan, Di ba? Kaya pala sabi, umabot na ng Ubando kasi nabotas, ano ka ng konti, lagpas mo ng Caloocan, yung Valenzuela, Bulacan na yun eh. Doon daw po ang punta ng ng ihip ng hangin. Ayun. Ano nangyari? Doon sa ating Ma-interview natin Mga yung kapangyam. hepe or direktor ng ENB-NCR ng DNR. Environmental Management Bureau. Bureau. Oo. Yes. Oo, Ito pinaka-pulis ng DNR. Yes, yan ang pinaka nagbabantay sa ating kalikasan. Yun. Saglit lamang daw po, ha? Oo, At pati yung Bureau of Fire Protection, tatawagan din natin. Kasi ano ba talaga ang mga rekomendasyon? Kasi sabi nila, meron akong kaibigan na bumbero, Kuya Benny. Sabi ko, ba't hindi mapigil-pigil yung apoy? Ba't hindi mapatay-patay? Samantala ako, tabi naman dagat yan eh. Di kako, kumuha ka na lang ng, di ba, saksyon. Ang tawag doon? Ibuga nyo doon sa O yung parang gagawin mo na lang ng gagawin mo na lang ng motor ng tubig. Ayun, Ibuga mo na lang ng ibuga ba? Oo. Di ba? Pwede namang ganon. Iyon nga lang, mahal ng crudo eh. Mahal din ng gasolina. Crudo pa rin. Kasi mga truck ng bumbero ngayon, di ba, merong sa likod yan eh. Gagamit pa rin ng crudo at Ganun ba? gasolina yun. Ito, Oo. sabi nung isa, hindi ko nababanggitin ang pangalan isang opisyal ito ng Bureau of Fire. Sabi niya, Sir Jen, kapag tubig lang po kasi ang gagamitin, matatagalan po talaga. Kasi nasa ilalim na po yung apoy. Nasa ilalim, kasi may methane nga yan, di ba, Kuya Benny? Methane yan, Oo, dahil nga halo-halo yung basura, nagpo-produce ng methane yung ilalim niyan. Ayun. Dapat yan, may breather yan eh. Meron yung May butas, tama. may sinasaksak na tubo yan, may breather Yun ang yan. sumisingaw. Para yung methane, sumisingaw. Di ba sa payatas dati ganoon ang ginawa? Kaya nagkaroon ng payatas tragedy eh. Kasi wala doon pala yung, tama yung Wala breather yung na yun. breather. Oo. Ito talaga, may breather yan, may liner dapat yan, kompleto Ayun. yan. So ngayon, malaman natin kung ano talaga ang tunay na nangyari dyan. Ayun, No? sabi pa po nito, kapag tubig lang po ang gagamitin, cooling effect lang po ang mangyayari. Pero kung dapat na pala gagamitin, AFFF, Aqueous Film Forming Foam. Yun daw palang tawag doon. AFFF. Ang gagamitin para mas mabilis po kasi smoothing po ang gagawin niya. Meaning, gugutumin po niya ang oxygen para mapatay po. Kasi di ba ang fire kasi oxygen ano yan, no? So kung aalisin mo nga naman ang oxygen, so pwedeng mamatay yung apoy. Yes. So yun pala ang ano niya, Kasi yung tubig, tama nga naman, cooling agent lang yung tubig yung dyan. water H2O, no? Ayun, kung gagamitin nga raw po ng AFFF, ang gagamitin, mas magiging mabilis po. Ba't kaya? Baka wala nang, di ba, bisa kapag ka ang mga sinusunog, nasusunog pabrika, yun ang binubuga, yung parang akala mo, foam ang ano, di ba? Yun pala yun. Baka AMF yan. Ano yung AMF? Ang mahal ng payment. AMF. Talking about ano yan? AFFF. AFFF. Oo. Batiin natin yung AFO Security Agency Ba? na nanonood sa atin ng mga staffs nila. Oo. And of course, Mark and G. Rivera. Thank you Ba? for watching. No? Magigiting ba mga gwardiya niyan? Magigiting, matitikas. Yan, oo. Yan. Hindi fly by night. Ayun. Oo, dahil makita mo yung mga yung ibang agency, yung guardia nangangayaya talaga napakaliliit. Bakit? Kasi Walang training, walang lahat. permit Hindi, meron naman, may permit naman. Yun nga lang, di natin alam paano nakuha. Okay. So ngayon, kung ganyan ang sinasabi na meron palang chemical na pwede gamitin, Meron daw hindi gamitin. Yun Diba? na nga. Would you imagine magkano yung crudo o gasolina ng helicopter Na na ginagamit ginagamit dyan? Yung bucket lang, di ba? Oo. Binabagsak. Cooling effect lang pala yung tubig na yun. Oo, di ba? Bakit hindi nila alam?
Ayan. Nako. Ito, kausapin muna natin si Fire Superintendent Anthony Arroyo, spokesperson ng BFP. Sir Anthony, magandang hapon po. Yes po, isang ligtas na hapon din po, Sir Jen at Sir Benny. Opo. Well, una po, ano na status nung sunog doon sa Nabotas landfill, Colonel? Opo, actually ang sunog na nagsimula noong Abril sa ganap ng alas 8 ng gabi ay matatagpuan nga doon sa isla na may layong tinatayang mga 2.6 kilometer mula sa land ng Nabotas area, no? Ay patuloy pa rin po ang isinasagawang malawakang operasyon kasama ang iba't ibang ahensya. Ika-12 araw na tayo, no? Para tuluyang maapulahin na ang sunog sa basura sa nasabing lumang landfill nga sa Barangay Tansados, Nabotas City. Bakit po hindi ba patay-patay, sir, yung apoy? Ang lawak kasi ng isla, no, ay nasa 41 hectares at yun po ay bulubunduking mga basura at yun po ay abandonado last August of 2025 pa. Opo. At nung mga unang 10 araw, ang accessibility lang natin doon para makarating sa nasabing isla na may layong mga 2.6 kilometers ay sa pamamagitan ng mga roro or barge, no? Sinasakay natin yung mga fire trucks natin, no? Nag-average tayo ng 6 na fire trucks na binabiyahe araw-araw at mula sa inyong BFP ay nasa 50 responders, no? Excluding pa yung other agency kasi ito po ay isang escalated na to interagency landfill fire pool response plan. Ibig sabihin iba't ibang ahensya, no? At etong linggo lang, no, nagkaroon na tayo ng daan ngayon. Nakapaggawa na ng daan patungo doon sa isla sa pamamagitan nga ng mga heavy equipment, no, sa after ng pagbisita ng ating Secretary Benson doon sa area at nagpa-augment agad ng iba't iba pang mga heavy equipment kasama na doon yung dredger, iba pang backhoes. So nakapaggawa na tayo ng daan, ibig sabihin ay mas accessible na ngayon sa fire trucks at other rescue vehicle patungo doon sa landfill na may lawak na 41 hectares. Pero again po, no, doon sa area naman na halos 80% na ang nasunog, just imagine na lang yun po ay mga bulubundukin na ilang layered ng mga basura. Opo. Pagdating ng fire truck natin doon, hindi rin basta-basta yon accessible sa lahat ng area ng nasusunog. Ang pwede natin gawin doon ay magladlad ng mahabang hose, sabihin natin mga 1 kilometro, at gayon din yung mga portable na pump natin na sa gilid lang ng isla para makapag-extract or makapag-pump ng tubig mula sa karagatan para directly isuppress natin yung misting operation, ay may layo rin yon ng mga 1.5 kilometers, no, para marating yung bahaging gitna. Kaya yung ating mga responders habang naglalakad sa uneven surface at saka landfill ngayon ng basura, mainit yung ilalim noon. Pag halimbawa lumubog yung mga fire boots ng ating mga responders doon, ay nalulusaw nga yung ating mga boots doon, no? Opo, kaya bulubundukin siya. Kaya ganun po ang senaryo doon at yung usok pa po na iniimit doon, no? Tayo nga dito sa Metro Manila ay hindi maganda ang air quality index. How much more yung mga responders natin doon sa mismong ground zero na kung saan talagang binabantayan din natin ang kaligtasan ng bawat isa doon. We are making sure that they are using the proper personal protective equipment, lalo na yung N95. Hindi nga sapat yung KN95 or N95, no? Hanggat maaari SCBA or self-contained breathing apparatus or kahit yung air filter mask. So yan po ang naging senaryo. Minimisting natin yung kabuuan ng landfill para hindi na siya tuluyang masunog, pero kahit po na patay na yung apoy sa bandang taas, ang ilalim nun dahil layered na Apoy basura pa rin eh. ay marami pa rin pong baga. Kaya pag binakho yun, ay magkakaroon ng introduction ulit ng hangin, yung oxygen, lumiliyab yun. Kaya marami pa rin hotspot ng apoy, hiwa-hiwalay. Kaya ang ginagawa natin doon sa aming part, no, sa BFP, ay total misting or total flooding ng tubig. Kaya ang lawak noon ay talagang naging challenge sa atin, no? Pero ang magiging permanenteng solusyon ay yung
panambak na lupa o buhangin, yung soil cover operations, no, na ginagawa na ngayon, mas accessible na ngayon yung isla dahil nakakapagpadala na ang mga heavy equipment sa pangunguna ng DPWH, no, at iba pang private partners na eventually ay completely matabunan natin ang kabuuan ng 80% na nasunog. Kasi yung remaining na mga 20%, hinarangan na kasi yun ng mga soil eh. Kaya hindi na siya basta-basta doon makakatawid yung sunog. Ibig sabihin na confine na natin doon sa gawing gitna at ito na lang po ang kinoconcentrate natin. Pero again po, walang basta-bastang part track rin ang makapunta sa bahaging gitna kasi hindi po yun passable, no? Yun po ay pwede lang badaanan ng mga heavy equipment tulad ng mga backhoe or bulldozer. Pero kung sabihin mga ordinaryong truck lang din ay progressive ang ating gagawin doon, no? Kumbaga kung saan pwedeng magbuhos ay inuunti-unti natin. Kaya ang patuloy na ginagawa ng inyong BFP ay total misting at ang ibang ahensya patuloy rin ang ginagawa yung soil cover operations, no? So yun po ang sitwasyon diyan. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin nadideklara ang fire out kasi hindi pa rin siya totally na or completely na suppress kasi marami pa rin po kung gagamitan natin halimbawa ng thermal na camera. Kahit usok po ang lumalabas, ang ilalim noon ay napakarami pang May baga talaga. Ayun, no? Yes Colonel, po, dahil po basically po, sa kasalukuyang sitwasyon, masasabi po ba natin kung gaano katagal pa itong sunog na ito at meron ba tayong nakikitang timeline kung kailan? Dahil sa nakikita natin, parang ang hirap niyang, alam mo yung parang isang bundok ng panggatong itong nasusunog, parang gano'n na Tuloy-tuloy, nangyari. Yes, sir. Ang timeline po ay masasabi natin ay availability rin ng resources ng heavy equipment, no, sa pangunguna nga ng DPWH kasi sila talaga ang kumukuha ng mga soil kung saan yun manggagaling sa mga dredger at pinabiyahe doon sa isla at unti-unti nating tinatakpan. Kaya on behalf of the BFP ay hindi kami makapagbanggit diyan ng time frame pero pagdating doon sa misting and total flooding, rest assured po ay hindi namin yan iiwan hanggat may usok or kahit may mga hotspot pa. Hindi bumababa sa 50 na responders ang pinapadala ng inyong BFP NCR doon araw-araw, no, at katuwang ng iba't ibang ahensya, no, ang ginagawang operasyon kasama ang malawakang operasyon, no, kasama ang iba't ibang ahensya. Sa kasalukuyan po ba, Colonel, meron na po bang 50% man lang na naapula natin dito po sa sunog na ito? Kahit paano po ay medyo mas mainam na sa ngayon, no? Pero meron pa rin talagang usok. May 50% po ba yung naapula natin or nagiging effective naman po yung ating soil, yung ating strategy using soil rather than using a chemical, yung tinatawag na AFF, ano yun? AFFF. AFFF. Ang AFFF kasi dahil deep-seated fire ang involved, kahit lumubog yun, hindi pa rin niya totally mablanket. Kaya ang mas permanenteng magiging solusyon doon ay pagtambak talaga, no, panambak ng mga lupa o buhangin o yung soil cover operation na magiging blanketing or smoothing. I-deprive talaga ng any presence of oxygen sa ilalim ng kalupaan. Kaya kung walang oxygen, automatically mamamatay yung mga baga doon at hindi na magre-rekindle. Pero sa ngayon po, pag binasa natin halimbawa, at sa sobrang init rin, no, kinoconsider natin yung init ng paligid. Pag hinalukay natin yun at sa ilaling banda para basain na naman, ay lumiliyab na naman yun. Kaya hindi natin... Pero, Colonel, mabalik ko uli yung tanong. At kaya po natin ay tatanong kung ilang porsyento na po yung naapula natin. Dahil meron po tayong mga kababayan na nakatira dyan sa malapit dyan, na if in case na talagang medyo matatagalan pa po yan, talagang wala silang magagawa kundi lumipat muna ng kanilang tirahan. But of course, kung meron ng 50%,
yung ating naapula dyan, maari siguro makapagtiis-tiis pa, face mask muna. Pero kung talagang napakalaki pa nitong problemang ito, abay kailangan lumipat-lipat na sila. Yun po, Colonel, meron na po bang 50% o ilang porsyento na po yung ating pong masasabing naapula po natin dyan? More or less lang Yes po. Out of 41 hectares kasi, at sabihin natin mga 80% ang nasunog dyan, kung titingnan natin kasi sir, no, sa umaga, halos wala na siyang apoy. Wala na siyang hotspot pag binasa natin yan. However, pagdating ng gabi, lumalakas yung hangin. Siyempre, para sa kaligtasan din ng ating mga responders, lalo na yung mga first week, no? Parang pinaypayan yan. Yes po. So lumiliyab pa rin siya, no? Yung kahit yung tubig ay sa init ng panahon ay nag-evaporate lang, hindi naman 'yun nakakarating talaga sa bulubundukin na mga basura. Opo, kaya ang talagang permanenteng solusyon diyan yung ating pag-soil cover, no? Kaya Kailan po natin again, no? naumpisahan yung soil cover? Actually, sinimulan natin yan para hindi tumawid. Pero ito lang yung talagang puspusan, no? Natapos natin ng linggo yung accessibility ng daan. Kaya pwede nang dumaan yung mga dump truck. Kasi isipin natin, no, kahit may dredger tayo sa gilid ng isla. So paano maipaparating doon sa bandang gitna? No, so wala ring accessibility at hindi kayang daanan 'yon ng basta-bastang ordinaryong mga sasakyan. Kaya ito po ay tuloy-tuloy na ang dala ng mga soil, no, sa isla, sa accessibility nga ng daan at yung ating mga heavy equipment naman tulad ng backhoe at yung bulldozer ay naipaparating na yung mga kalupaan sa bandang gitnang bahagi. Yeah. Kaya yun po ay magiging permanenteng solusyon talaga. Pero yun po, yung mga sa katabing isla dyan at katabing bayan ay talagang maging cautious na lang, no, dahil nag-a-advise naman yung Environmental Management Bureau at minomonitor yung air quality index kung talagang hindi pa safe ay gumamit ng mga nasabing face mask at kung hindi naman kailangan lumabas ng bahay ay manatili na lamang sa loob ng bahay. Lalo na yung mga vulnerable natin, no? Yung mga mahirap buntis, dyan. mga bata, yung mga walang matatanda. aircon yung bahay, siguro medyo Yun na nga. tira muna kayo sa mga kamag-anak nyo at malayo-layo dyan sa Kailangan lugar na talaga yan. lumipat na, Especially yung mga may comorbidities dahil Asthma, hika, yes, yan, no? asthma, doon po sa may mga problema sa baga dahil yan po ay hindi po makatulong sa inyo. And at the same time, hindi pa po malinaw na 100% na kaya kayong maligtas nitong ginagawa ng ating pamahalaan dahil napakalaking problema po talaga nito. Last point na lang, Colonel. Hindi ba may panganib din yung pagtatabon mo ng lupa? Kasi methane po yan, baka biglang sumabog yan, Colonel? Yes sir, meron naman yung sinusunod ng management, no, yung safe closure and rehabilitation plan ay ang talagang standard operating procedure dyan. Meron yung tubo sa gitna rin, no? Yung breather. Yung magkaroon breather, opo, para tuloy-tuloy lang yung pagsingaw sa ilalim ng kalupaan. So yan po ay parte po ng ginagawang soil cover operation. So again, ang pagdating sa evacuation, I believe, no, ang pakikipag-ugnayan rin ng LGU ng Nabota City sa other neighboring municipality and city affected ay lalo na yung needed to be evacuated, I believe ay nasa evacuation area naman sila. Pero yun po, monitor lang din yung ang air quality index sa paligid, no, dahil araw-araw naman nag-aabiso ang Environmental Management Bureau patungkol diyan. Sana matapos yan sa lalong madaling panahon. Karet, mamaya makakapanayam namin yung director ng EMD-NCR. Tignan din namin kung anong kanyang mga magiging rekomendasyon. Ano? Hindi nyo ba iniimbitahan na pumunta dyan si Secretary John B. Cremulya para makita niya at ng, yung galit niya sa BFP, mapawi man lang ng konti, yung paghihirap ng Bureau of Fire Protection, makita niya, yung mga tauhan niya dyan sa landfill na yan, Colonel. Actually po, kabahagi lang ang BFP sa ginagawang interagency land fire pool response plan, no? Kahit po yung Department Sige, of sir, Health, mabait Department of kayo kay Energy, John lahat Vic, po. sir. Pero anyway, kayo mukhang anyway, Colonel, salamat ng marami, ha. Magandang hapon po sa inyo. Yes po, magandang hapon muli, Salamat po. Jen. Salamat po. At saka, Naunawaan Sir po Benny. namin kayo. Yan po si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. Ano, ha? Ayun.
Ako, kung ako yun, imbitahan ko Secretary John Vic, ang laki na ng problema, buong Metro Manila na, oh. Di ba? Umuusok na yung ano dito. Baka pwede nating, baka may rekomendasyon kayo. Di ba? Parang iniwasan yata ni Secretary John Vic itong Nabotas landfill, ano palagay mo? Hindi naman, pero... Hindi naman ba? Siyempre, sunog to eh. Baka mapaso. Ganun ba? Pagka sunog, iwas ka, baka mapaso ka. Hindi, pero laki ng impact nito eh. Oo, malaking Diba? impact nito. Kung tutusin, sasabihin natin, wala namang patay eh. Pero ito, mahabang panahon. Environment ang nagsasakripisyo dito. Hindi pa ba makontak si, si NCR Director? Ako naman kasi sabi ko nga, Kuya Benny, kung masama ang loob mo sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sapagkat sinasabihan mo ng ganito, ganyan, dito naman sa mga taong nagtatrabaho, medyo haplos-haplosin mo naman ng likod, di ba? Yes. O mga bata, kayo pala araw-araw na nababantad pala sa polusyon dito. Kamusta ang kalusugan ninyo? Baka kayo ay matrigger na ng tuberculosis dito, di ba? Pampataas din ng moral po kasi tauhan din naman nila ang Bureau of Fire Protection, di ba? At saka yung Nabotas LGU, part din ng DILG yun Ganun naman. Ako naman, rekomendasyon ko lang naman. Wala naman tayo masamang tinapay. Pero ang ating nga rito is, siyempre, Baka masunog, baka mapas. masunog, baka mapas. Ano ba magagawa natin dito, di ba? Pero, yun si Vince Dizon, tama. DPWH. Oo, dahil meron siya may tutulong eh. Talaga nandoon yung kanyang mga... Sabi ata ni John Vic, pinuntahan niya ni Vince, ba't ka pa pupuntahan? Oo. Andiyan na, ang ating kaibigan mula sa EMB-DNR, Yan. Attorney Janice Regoso Pamit. Siya po ang OIC Regional Director ng EMB-NCR. Director, napapanood po kayo sa Net25, napapagyan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama natin ang inyo pong dating boss, Benny Antiporda. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon po, cousin. Yun. Yusek Benny, good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Attorney, ano po bang ating development dyan sa nangyayaring sunog na yan, dyan sa Nabotas? As of now po, yun po, katulad ng nasabi niyo, patuloy po yung ating mga BFP personnel on the ground na tumutulong po doon po sa pag-suppress ng fire. Actually, because this is a landfill, mentioned na rin po. Alam, ito ni Yusek Benny na Sa akin dati yan. solid waste na mahirap i-suppress kasi nga yung methane build up na possible na nandun. Kaya po, ginagawa po ng ating mga BFP personnel na nandoon on the ground ay meron pong soil covering na tinatawag, and then imimist po yung hindi po masyadong marami yung tubig para po magkaroon ng soil compaction at ng waste ko-compact siya, then soil covering, and then misting. Para po may sistema rin pala yan, may sistema. But again, on the air quality, ano po ba yung air quality ngayon natin dyan? Dahil ang daming apektado. Ang masakit dyan yung nasa malayo ka na, apektado ka pa eh. Yes, Yusek. So actually po, when it started, we were posting sa social media yun pong mga air quality results ng air quality updates po for NCR. Ganun din po sa Region 3 kasi there are provinces na affected po. Obando, basically ang na-affect po nung smoke dyan sa landfill fire incident. So, yun po, nagpo-post po kami sa social media ng mga air quality updates for NCR. Actually, gumanda na po siya ng nag-good and fair for April, I think mga 2.5 days yun April 13, 14, 15 if I'm not mistaken. Or 14, 15. Then by 16, medyo tumaas po uli yung, or naging poor po uli yung air quality. We're checking the wind direction and meron pong tinatawag na thermal inversion o yung natatrap
yung pong pollutants hindi po makaakyat ng diretso pataas sa ibabaw po. Kaya natatrap po yung mga pollutants that causes yung poor or yung elevated levels ng ating air quality. Pero sa part po, Director ng EMB, mga expert natin, anong ating rekomendasyon para mabilis na maapula na po yung apoy? Yun pong na-mention ko po kanina. Yun din po yung paglalagay ng paglalagay ng lupa sa ibabaw. Yes po. Kaya po nagkaroon talaga ng challenge doon because kailangan mo pang magbangka para makatawid po doon sa area. Kasi it's nandun po siya sa isang island po ito ng sanitary landfill. So Hindi po ba nakakatulong, Director, yung maalat na tubig? Di ba, yung tubig galing sa dagat, yun ang i-spray doon sa apoy. Wala bang epekto yung alat na yun? yun pong water, doon po nagpa-pump, yun pong sa around Manila Bay, meron pong pinapump na water doon for a time. Opo. So, ito pong yun nga lang po, kailangan din kasi siyang hindi po yung ma-flood kasi bababa din po yung tubig, magiging mabigat po sa ilalim. Baka ganun po yung pala. liner din po doon ay bumigay. Kaya po hindi rin po advisable na masyadong maraming tubig. May ano ang panganib niya, Director? In case na, di ba, ma-flood mo yung tono, bumaba yung, bumigat yung basura. Ano ang posibleng panganib kapag nagkaganon po? Ngayon naman po, yung pong sanitary landfill natin doon ay maayos po yung what is called this tambak, yung compaction po niya. Flat po yung level. May slopes din, pero flat din naman siya sa ibabaw. So, yun pong fear na baka umabot doon sa ilalim at magbumigay yung liner. Sa tingin natin, hindi po siya ganun dahil medyo mataas po yung elevation po nung landfill. Ganun pala. Yung pala yun, akala natin kasi, Kuya Benny, tayo mga pangkaraniwang mamamayan, bugahan mo ng bugahan. Yung pala, kapag bumibigat yung basura, masisira naman yung lining. Yung liner sa ilalim. Yung liner sa ilalim. Meron yung liner eh. Parang, liche, Yun po binabantayan ni Yusek Benny noon eh. yung liner. Yung liner kasi yan, parang parang plastic na goma. Yung iba yung pansalo ng liche. yung pansalo, tapos pupunta rin sa tubo para pupunta siya sa leachate pond. Ayun, para hindi kapalat sa tubig yung dumi. Para hindi mapunta sa tubig o sa Ayun, ilalim ng yun pala. lupa yung pinakakatas ng basura. Ayun pala yun. Yan. Ay, nako. Pero sa part po ng EMB, attorney, pwede po ba nating habulin yung dating operator niyang landfill na yan? Pinag-aaralan po namin ito, Kajen, Opo. yung po mga people responsible po doon sa pag-implement ng safe closure and rehabilitation ng ating nabota sanitary landfill. Pero sa malaut madali po ba? Sa tingin natin sabi nga ni Kuya Benny kanina, habang tumatagal ito, nagkakaproblema yung environment natin para mapabilis lang po, anong mga sa tingin niyo dapat magawa na natin sa lalong madaling panahon? Actually po, Kajan, kaninang morning ay meron pong mga interagency na ito together with the DOH, OCD, Yeah. BFP. Ayan po, nagsama-sama na po yung iba-ibang ahensya ng gobyerno para po matugunan kung ano po yung respective mandates po namin. Opo. And one of this is yun po, especially for the DOH na nakatutok din naman po dun, especially dun sa kalusugan ng ating mga mamamayan. So, minomonitor din po nila kung may mga cases ng yung mga sa asthma po or what. Yun po yung nakamonitor po si DOH. Si BFP po, yun po sa pag-apula at fully declare na ma-fire out na siya. Hopefully, we'll have that. Kasi yun po talaga, pag po abate yung pollution na nawala po yung hazard, then mag-clear po yung air natin. Magre-recommend po ba kayo ng mag-evacuate na yung may mga comorbidities po dyan sa lugar na yan? Actually po,
Dyan may sa FER Region 3, that's FER Region 3 sa Obando. Opo. I think meron, yung LGU of Obando po ay nag-evacuate po. May ganun. family na nakapag-evacuate. Ang hirap nga naman matulog ng ganyan. Ay, oo. Na parang ang sinasakal habang natutulog yan. Hindi ka makahinga. Sa Obando po kasi nandun din sila sa part na tubig, mga stilts po yung kanilang mga bahay made of light materials. So yung usok po pumapasok sa loob, hindi po na yung pong pagsara ng pinto at pagsara ng bintana, minsan po hindi sapat para sa kanila. Talagang papasok at papasok yun. Trigger yan. Kung trigger may asthma ka, may mga comorbidities. Tapos mainit pa ang panahon. Yun ang masakit na katotohanan. Anyway, Attorney Janice, ano pa bang bago namin kayo tapusin ang ating panayam, ano ba mga programa ngayon ng DNR, EMB sa Metro Manila para ho gumanda ang ating kapaligiran, yun ang ating simoy ng hangin? Sa amin po, patuloy po yung aming air quality monitoring sa buong Metro Manila po. Opo. At patuloy po namin itong ini-inform ang ating mga mamamayan. Pinopost po namin sa social media, sa Facebook po, sa website po namin, para po makita po nila kung ano po yung mga kailangan gawin. In case na medyo bumababa po yung or nag-exceed, elevate po yung ating air quality, kung kailangan po mag-N95, kung pwede naman pong hindi na lumabas ng bahay dahil init naman din po ang panahon, especially yung talaga po yung heat index mataas eh. So nakakadagdag din po yun sa alinsangan ng hangin. Pati po yung mga sasakyan na ginagamit po natin at yung mga industries din po na minsan nakaka-affect din po dun sa kalidad po ng hangin. So ayun po yung mga kailangan pag-ingatan kung hindi naman po kailangan lumabas. At kung kailangan lumabas po, baka po pwedeng mag-N95 na face mask. Pinakailangan, especially for those with asthma, yung mga or with respiratory diseases po, ating mga senior citizen, mga buntis, ayun po. Ayan. Attorney. Thank you, Attorney Janice. Pagka meron mo pala kayong kapag meron kayong mga programa dyan, sa tingin niyo po makakatulong yung programa namin ni Kuya Benny. Kahit hindi po kami tumawag, kayo na po tumawag, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon, Attorney Janice, ha? Yes po, Opo. Baka makatulong kami, malay niyo kahit paano. Tsaka si Kuya Benny, alam niyo naman ito. Yung pagmamahal natin sa kalikasan. Yes po. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay po sa EMB NCR. Yeah. Opo. Okay. Thank you, Attorney Janice. Yan po ang ating nakapanayam, Attorney Janice Rigoso Pamit. Siya po ang OIC, Regional Director ng DNR NCR EMB. Alam mo, kaya magaling nga si Attorney Pamit. Oo. Galing yan ng Pollution Adjudication Board bago yan napunta ng NCR. Kaya pala... Kaya't yun talagang usaping pollution, talagang matindi ang ano niya riyan, pagbabantay. At saka siyempre bilang isang abogado, no? Alam din yung mga dapat gawin. Napakagaling yan. Nung tayo'y nandun pa sa DNR, kasama natin yan. Gawin na natin permanent yan, wag na OIC. Pirmahan ko ng papel. Pirmahan ko. Sige, mamaya may bigay ko sa iyo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Nagbabalik po ang ating palatuntunan. Tumanggap po na tayo ng report. Si dating Speaker Martin Romualdez, Kuya Benny, magpapacheck up lang daw sana sa Singapore. Bakit? Ano ba sakit niya? Alam ko, pag Singapore ang punta, kadalasan cancer yan. Hindi naman ata. Hindi, Singapore kasi karamihan na nagpapacheck up dyan. Doon sa may tama ka. Cancer ang sakit. Kasi magagaling ang mga doktor dyan sa ganyang karamdaman. Yes. Pero, tatagal daw po ng 5 araw Ang problema, hindi siya pinayagan. Ibabalita po yan ni TJ Mendoza. TJ!
Jen and Benny, hindi pinayagan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang paalam ni dating House Speaker Martin Romualdez na makalabas ng bansa na magsisimula sana ngayong araw. Magpapacheck up lang raw sana ang dating Speaker sa Singapore na natatagal ng 5 araw. Duda kasi si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa timing ng paalam ni Romualdez. Kayong nahuli na raw sa Prague sa Czech Republic, si resigned o si dating Ako Bicol Representative Zaldico. Hiniling rin ng Office of the Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na ma-freeze ang mga bank accounts ng dating speaker dahil sa maaaring pagkakasangkot nito sa mga reklamong money laundering kaugnay sa mga infrastructure projects. Benny and Jen, kapapasok lamang na balita, nakuha namin ang mga sulat na ibinigay o binahagi ng Kamara de Representante. Humiling rin kasi itong si dating Speaker Martin Romualdez sa kasalukuyang Speaker na si Bogie D para pahintulutan itong makalabas ng bansa. At dun sa sulat na natanggap namin ay pinahintulutan ng Speaker of the House itong si dating Speaker na makalabas nga ng bansa. Ito naman ngayon ay may nakuha rin kaming dokumento sa ngayon lamang, Penny and Jen, na may PHDO request na rin ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban dito kay dating Speaker Martin Romualdez. So sino ang mananaig? Yung pagtutol ng ombudsman o yung pagpayag ng speaker? Yun ang hindi pa malinaw sa ngayon, Jen and Benny, dahil kung iisa-isay natin, sumulat rin ang kampo ng dating speaker sa Department of Justice para siya ipahintulutan nga na makalabas ng bansa. Sa ngayon, ang hindi pa malinaw kung ano yung mananaig, kung ang Office of the Ombudsman ba, ang Office of the Speaker ba, o ang DOJ ba kung sakali mang gustong makalabas ng bansa nitong si dating Speaker Martin Romualdez. Pero linawin lang din natin na wala pang grant na PHDO request ang mga ahensya ng gobyerno laban dito sa dating Speaker, kung kaya't pahihintulutan pa rin siyang makalabas ng bansa dahil ang meron lamang sa ngayon ay yung Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanya. Maraming salamat. Yan po si TJ Mendoza. Yan pa, isang report. Kuya Benny, ikaw naman tumawag. Mga opisyal ng DOJ nakatakdang tumulak ngayong linggo sa Czech Republic para maiuwi na si Zaldico. Ano yan? Habang sa aeroplano, tutulak? Ganon? Hindi naman. Pupunta ron. Pupunta. Akala ko- Lilipad doon akala ko para tutulak. makipag-coordinate at gawin yung mga karampatang aksyon. Salamat sa pagtutulak. Akala ko kasi anong gagawin. Sige, alamin natin ng buong detalye kay Erlo Bringas. Erlo! So, Sir Benny, Kuya Jen, kinumpirma ngayon ng opisyal ng Department of Justice o DOJ na sila ay tutulak o tutungo sa Czech Republic ngayong linggo na ito para sa agarang pagkuha kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at maiuwi na ito sa bansa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, layo ng biyahe na yan na makausap ang Ministry of Justice ng bansang Czech Republic o ng nasabing bansa kaugnay sa umunoy pagkakaresto kay Zaldico na nauna nang inanunsyo at kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon ay inihayag ng kalihim na isa sa mga nakikita nilang opsyon para agad na maiuwi sa Pilipinas itong si Zaldico ay ang deportation o extradition. Ngayon pa man hindi pa nila matiyak kung gaano katagal ang proseso para maiuwi ito sa bansa dahil nakadepende sila sa magiging resulta ng makikipag-usap ng delegasyon sa mga opisyal ng Czech Republic. Sa ngayon wala pa ring impormasyon kung nagsampa ng anumang legal na aksyon ang kampo ni Zaldico para malabanan yung pagpapauwi dito sa bansa at tinitingnan na ngayon ng DOJ ang ilan pang mga kaparaanan para mapabilis ang pag-uwi o pagbalik dito sa Pilipinas ni Zaldico at magtuloy-tuloy na nga investigasyon kaugnay sa maanumalyang flood control project. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Ayun, salamat. Si Erlo Bringas. Paano kaya kung igiit ni Ginoong Zaldico at gamitin yung kanyang pagiging mamamayan ng Portugal? Well, basically, uulitan na natin, no? Bakit siya inaresto?
So inaresto siya dahil ang ginamit niya malamang na papel o yung passport, Passport. Philippine passport. Dahil kung Portugal naman ang dala mong papel, wala ka namang red notice, wala namang anumang kaso, Oo. bakit ka arestuhin? So, walang rason. So, sa nakita nating rason, mukhang hindi totoo na siya ay isang Portugal citizen ng ibang bansa. Ng ibang bansa. At Ayun. mukhang talagang Filipino citizen pa rin siya. Oo At ang nga, no? ginamit niya ay yung passport niya rito sa Pilipinas. Kasi kung ibang Oo. passport ang ginamit niya, walang dahilan. Parang tama nga siya, para hulihin, ano? Sabi nila kasi Spain, Portugal, ano pa man. Wala. Anong dahilan? Mukhang hindi totoo yung balitang yun. Mukhang sa nakikita ko yun lang talaga ang dahilan para i-hold ka. Oo. No? At ang nakikita pa natin dahilan, yung may kaso ka talaga. Gaya ng sinabi nila, wala namang kaso galing sa Interpol. Di ba? Yun na nga. So, ang Ni walang red notice siya. Yes. Ang makikita lang natin basis talaga dyan is yung dala mong pasaporte na lumalabas na wala na siyang visa at wala siyang papel. So, Diba? ngayon ba ay tatanggapin na natin, Kuya Benny, na talagang nahuli nga si Ginoong Saldico at nandun ngayon sa Czech Republic? Ayan ang sinasabi ng ating pamahalaan. And then, Ayan. of course, sa ating Pangulong nagsalita, sino ba naman ang hindi maniniwala? Totoo. Di ba? Kasi sabi ko, kung ako nga pangkaraniwang mamamahayag, bago ko sabihin niya, nahuli o hindi, katakot-takot na pag-check ang dapat kong gawin. Ilalo po ito, Pangulong Bongbong na po ang nagpahayag, di ba? Oy, bagamat, hanggang ngayon nga po, ang sinabi lang nila, ang tanong lang nila, bakit walang pruweba man lamang na siya ay nahuli nga doon sa bansang yon? Well, maaring merong tinatawag nating confidentiality Ganon. na pini-implement din ng Czech Republic. Oho. At nag-iingat din sa kanilang mga aksyon. Bagay. Dahil gaya ng narinig nating kahapong balita, hindi immigration ang sinasabing may jurisdiction doon sa pagkakahuli, kundi Ganon. parang Czech police din, no? Oho. So, these are the things na hindi masyadong malinaw dahil bawat bansa may kanya-kanyang sistema nga naman when it comes to a situation like this. Ako gusto ko mahuli ako sa Czech eh. Kasi gusto ko makakita ng Czech beauties. Na Czech beauties, no? Oo, maganda yun. Huwag lang sabihin Czechoslovakia, hindi ko kaya sulat yun eh. Oo. Spell. Mayroon Czech na lang tayo. Czech. Ganun mo kasi kung Czech, ganyan lang Check eh. na lang. Check na Check na lang. Huwag na yung Czech Republic. Pero Oo. tsaka doon tanong, sino siya lang ba mag-isa nahuli? Kasi kapag bumibiyado sa Well, yun nga yung Kasama sinasabi ko pamilya. na as of the moment, base roon sa narinig natin, doon sa mga pahayag ng mga nagpadala na ng mga mga stringer, Aha. yung ibang mga stations and of course sa atin din dito, Oo. nagpadala na rin tayo ng tao natin na magtanong-tanong doon. Well, talagang yung confidentiality, Totoo. walang confirmation. mismo nga chief of staff ni Congressman sino kasama sa Pido Garbin. Pumunta doon, galing sa Madrid, Spain, pinuntahan mismo yung Prague. Wala daw. Wala kumpirma talaga. eh. Walang ganon eh. Kasi kung totoong meron, ano ba lang naman yung aminin natin na nandun? Yun. Wala namang epekto yun eh. Totoo. Diba? Kung nandun o wala. Sabi, sabi, andito lang po. Nakatago lang, standby lang po siya. Standby lang. At least Dahil we can make pinoprocess confirmation. yung dokumento. Tapos. Oo. Pero doon daw sa kanila, talagang wala. Walang sagot. Walang Di baka sinabi wala lahat. sabi ng Pangulo, pag kami nagtanong, sabi niyo wala. Baka naman may pakikipag-unahan dyan ng Pangulo natin. Yun na nga. Di ba? Maaring Maliban ganon. na lang sa kanya, pagka pumunta dyan yung itutulak namin tauhan ng DOJ. Kasi patulak na doon. Di ba? Ay, ihabol ko lang ito. Bukas ho kala, ha? Ito, abangan natin. May magbabalik yung pagdinig ng House Justice Committee at mukhang haharap daw po ang Anti-Money Laundering Council, Kuya Benny. Sinabi na po ito. Bukas, April 22. At maghahain daw po ng mga financial record kaugnay po ng kaugnayan ng Vice Presidente sa kanyang kaugnayan kay Vice Presidente Sara Duterte at kanyang asawa, Attorney Mans. Mans Carpio. Ang subpoena ad testificandum at dosis tecum ay may petsang April 15, nag-aatas daw po kay AMLAC Chairman Eli Remolona Jr. at dumalo sa pagdinig bukas ng Kamara de Representante at magdala daw po ng mga dokumento
na sumasaklaw sa mga iniuulat ng transaksyon mula daw po 2006 hanggang 2025. At alinsunod po sa kautusan na natanggap noong April 15, inuobliga rin po ang AMLAC na maglabas ng original o certified true copies ng lahat ng ulat ng mga nasasaklaw at mga kahina-hinalang transaksyon na kinasangkutan daw po ng pamilya Duterte, kasama daw pong anuman at lahat ng ulat ng investigasyon kaugnay po ng mga dokumento at inihanda ng AMLAC tungkol sa mga ito. Ang sabina po ay inisyu kaugnay ng beripikadong impeachment complaint laban sa Vice Presidente ay nagsasaad daw po ng mga records na gagamitin para magpatotoo sa mga ulat ng mga nasasaklaw at kahina-hinalang transaksyon. At hinihiling pa po kaugnay sa mga paratang na hindi daw po may paliwanag na yaman. Yun daw po mga unexplained wealth ay tumutukoy daw po sa mga transaksyong hindi na ipakita ng Vice Presidente sa kanya pong salin. Yan. Iniutos din po ng komite sa AMLAC tukuyin at patunayan ang AMLAC reportorial certification sa iba pang kaugnayan ng mga ulat na may kaugnayan daw po ang Vice Presidente, ang kanyang asawa at ang iba't ibang mga business entity kung mayroon daw po silang mga interest. Ayun, so bukas, abangan po natin ito kung ano ho ang mga mangyayari sa pagdinig sa araw ng bukas. Medyo maano na naman to. Masigabong investigasyon na naman to. Opo. Tingnan natin. Kasi sabi, pagkatas bukas, 29 last day na raw nila. Tatapusin na yata kung talagang hindi naman haharap ang pangalawang Pangulo. Doon na ang bakbakan sa Senado. Yun na. Doon na talaga. Dahil yun naman talaga ang impeachment court. Yan ang nga po. Ito parang piskalya lang to eh. Yan. Yung submission ng mga pleadings, ganun. Pero Probable cause. pero nangyayari, nagkakaroon din ng investigasyon doon pa lang sa level nila. Well, yun nga yung pinagtatalunan nila. Na hindi pwedeng gawin yung ganyan dyan. Abangan. abangan. At bukas din pala magdedesisyon yung ICC kung tatanggapin yung petisyon na yung jurisdiction ng ICC doon sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Yes, Bukas din ata. yes. Alas 5 daw ng hapon kasi ang request ng dating Pangulo itapat daw sa saganang mamamayan. Ganun ba? Nakasulat. Nakasulat. Please, sabi niya. Tapat ng yan, saganang- narinig nyo Yes. Barangay Chairman ng 290 dyan sa Binondo, Dick Ching. Narinig nyo talagang isasakto pa. Bukas. Bukas, Alas 5 sa ng saganang hapon. mamayan. Yung mga Yes. nanonood sa atin sa Iloilo, Past District Governor Boy De Ocampo, bukas, abangan niyo yan. Yan. Si Tatay Ben daw pala ay nagdiriwang ng kanyang 76 na kaarawan. Yun. Tatay Ben, binabati po kayo ng ni Engineer Bernadette Ora. 76 years old. Ayun. Happy 76th birthday po. Kahapon pala ang kanyang kaarawan at masugid na punta taga-subaybay ng saganang mamamayan. Yes. Salamat po. Happy birthday, Kuya Benny. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at bukas po, nandito pa rin ang inyong lingkod. Oho. No? Dahil nasa malamig na lugar pa rin ang ating brother Nelson. Tanda po, hanggang sa susunod na balitaktakan. Ito po ang ating palatuntunang saganang mamamayan. Bye! Bye!